Kaya po sana kapag tayo'y nakakaranas sa mga problema sa buhay, setbacks, failures, disappointments, unfulfilled plans, sa kapabayaan man natin o hindi, huwag natin iisipin na binababa tayo ng Diyos, kinokondem niya tayo, sinisira niya tayo. Hindi po ganun ang Diyos. It's just that po pwedeng meron siyang inaayos sa atin, meron siyang tinatapyas para meron siyang mas may maidagdag sa pagkatao natin, meron siyang hinihinto para mas meron siyang maituloy sa buhay natin. Hindi niya tayo ibinababa, bagkus ay itinataas pa nga niya tayo dahil inilalapit niya ang ating pagkatao sa kanyang sarili habang mayroon siyang ginagawa sa ating pagkatao na mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya himatayin at lubhang nahirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kay mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa iyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi kayo mapangyayari. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkabigo ng mga alagad ni Kristo na pagalingin ang isang batang lalaking inaalihan daw ng masamang espiritu. Pwede nating ma-imagine kung gaano ito nakakahiya para sa mga disipulo sapagkat in the first place, hindi naman nila pangangasang gawin ito kung wala silang kumpiyansang mapapalaya sila ng demonyo at mapapagaling yung batang ito. Baka nga bago nila pagalingin o mag-attempt silang pagalingin, minarapat muna nilang mapaligiran sila ng maraming mga tao para makita yung milagrong gagawin nila. Bukod pa sa bago po ang tagpong ito, ay marami na rin silang napagaling na mga tao at napalaya sa mga demonyo, kaya hindi malayong mataas ang kanilang kumpiyansa na ganun din ang mangyayari sa pagkakataong ito. Sumablay. Isipin nga po ninyo kung anong naging reaksyon ng mga tao. At kung gaano ito nakakahiya again para sa mga disipulo. Tapos nagsumbong pa yung tatay ng bata kay Kristo. Hindi po siya mapagaling ng mga alagad ninyo na maaaring narinig din ng maraming tao. And so again, imagine yung hiya na naramdaman nila. Kaya nga, tinanong nila si Kristo pagkatapos nito, nang walang nakakarinig na iba, bakit hindi po namin mapalayas ang demon? To which Jesus Christ replied, dahil sa kalitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki lamang ng butil, ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at dilipat ito. Walang bagay na hindi niyo mapangyayari. Now, kung bakit ko po inulit pa ito sa inyo, para makapagtanong din po kayo gaya ko nung una. Una, hindi pa ito nakakalito? Kasi maliit na nga yung pananalig ng mga disipulo. And then sabi ni Kristo, dapat ang pananalig nila ay katulad din ng butil ng mustasa na maliit din naman. So anong pagkakaiba? Isa pa, hindi ba ito dagdag insulto pa sa mga disipulo? Kasi kung maliit na nga yung pananampalataya nila, and then sinabi dapat ang pananampalataya nyo kahit man lamang kagabutil ng mustasa. Maliit na nga po yung butil ng mustasa. So gaano kaliit yung pananalig ng mga disipulo? But certainly, the Lord does not want to confuse them or confuse us here. Sapagkat unang-una, dun sa maaring confusion na ano bang pagkakaiba ng dalawa? Yes, parehong maliit. Yung pananampalataya ng mga disipulo at yung pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa. Kaya lang, ang pagkakaiba, yung butil ng mustasang pananampalataya, ang sinasabi ni Kristo, malit man ito buhay. So pwede itong mamunga, pwedeng makagawa dahil dito ang Diyos ng milagro talaga.
Pero yung pananampalataya ng mga disipulo, maliit na patay pa. Because they just believe in Jesus but they don't really trust in Him. O di ba? Sabi ng Biblia, kahit ang demonyo naniniwala din kay Kristo, pero hindi nagtitiwala ang demonyo kay Kristo. So ganun din ang pananampalataya ng mga disipulo. Maliit na patay. In fact, at this point ay pwedeng mas nagtitiwala ng mga disipulo sa kakayanan nila at hindi na kay Kristo na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. No wonder sa isang parallel account ay sinabi ng Panginoon sa kanila ang ganitong uri ng espiritu o masama, ay espiritu o demonyo, ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Which basically means, ang sinasabi ni Kristo, pagtiwalaan nyo ako ang Diyos at hindi ang sarili niyo. Kaya actually hindi talaga nakalilito yung sinabi ni Kristo sa kanila na kailangan ang pananampalataya nila ay kasinlaki lamang man lang at least ng butil ng mustasa. At mas lalong higit hindi sila mas iniinsulto ni Kristo. Ano? Hindi. Pinaparealize lamang ni Kristo sa kanila yung kulang sa kanila, yung pagkakamali nila, yung pagiging overconfident nila. At hindi sila talaga pinapahiya dito. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun si Jesus. God humbles us. But God does not humiliate us. Kaya sa totoo lang, hindi talaga nakalilito yung sinabi ni Kristo. At mas lalong, hindi talaga intensyon ng Panginoon na hiyain lalo, ibagsak lalo, ibaba lalo ang mga disipulo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun si Jesus. Yes, God humbles, but certainly God does not humiliate. Kinuha lang niya ang atensyon ng mga disipulo para itama sila sa magandang paraan, for them to purify their intention, para alisin nila ang kanilang pride, for them to trust less on themselves but more on God. Yun. At yun po ang basic na pagkakaiba ng the one who humbles and the one who humiliates. The one who humbles lifts up. The one who humiliates degrades. The one who humbles restores. The one who humiliates destroys. The one who humbles gives chances. The one who humiliates condemns. At alam na po natin kung ano ang Diyos. The one who humbles is God because God loves us. And the one who humiliates is the devil because the devil hates us. Kaya po sana kapag tayo nakakaranas sa mga problema sa buhay, setbacks, failures, disappointments, unfulfilled plans, sa kapabayaan man natin o hindi, huwag natin iisipin na binababa tayo ng Diyos, kinokondem niya tayo, sinisira niya tayo. Hindi po ganun ang Diyos. It's just that po pwedeng meron siyang inaayos sa atin, meron siyang tinatapyas para meron siyang mas may maidagdag sa pagkatao natin, meron siyang hinihinto para mas mayroon siyang maituloy sa buhay natin. Hindi niya tayo ibinababa, bagkus ay itinataas pa nga niya tayo dahil inilalapit niya ang ating pagkatao sa kanyang sarili habang meron siyang ginagawa sa ating pagkatao na mabuti. Ang demonyo ang siyang nagbababa sa atin, ang demonyo ang siyang nagbubulong sa atin, wala na tayong pag-asa, ang demonyo ang siyang nagpapaisip sa atin, wala nang mangyayari sa ating maganda, hindi na tayo makapagbabago pa, nakakahiya tayo, wala na tayong mukhang ihaharap. Ayun, sa demonyo galing yun. Huwag natin papakinggan yun. Dahil walang pakay ang demonyo, kundi ang talagang ibaba tayo, ang alisin ang ating pag-asa upang bumigay na tayo. Gayun pa man, mag-ingat po tayo sapagkat baka nagagamit na tayo ng demonyo para ibaba. And therefore, alisin ng pag-asa ng ating kapwa-tao. Lalong-lalo na ngayon sa social media kung saan ito ay usong-uso. Whereby instead of correcting privately, naman ang sabi sa atin ni Jesus, di ba? Yun ang unang hakbang sa pagtatama, privately. Anong ginagawa natin sa social media? We shame publicly. Instead of helping someone rise, people enjoy. When someone falls, a person's mistake suddenly becomes an entertainment. O di ba? Isang maling salita, isang kapalpakan, isang kasalanan. Nako, libo-libo nang mangbabash sa'yo, magka-cancel sa'yo, ang lalait sa'yo. And worse, maghahangad ng pagdurusa at kamatayan mo in the guise of katarungan. Kesyo para hindi na raw umulit. Kesyo para hindi na raw pamarisan. Hiyain yan. Parusahan ng matindi yan. Pero kung titingnan mo naman ng mga puso ng mga nagsasabi yan, ay makikita mo talaga ang pagiging ganid sa pamamahiya ng tao. Hindi po tama yan. Hindi gawaing makakristyano yun sapagkat ang Diyos, nakita naman natin si Jesus sa babaeng nahuli sa pakikiapid, sa pagkakamali ng kanyang mga alagad, lalong-lalo ni Pedro. Nanghiya ba siya? Siya ganun. So dapat hindi tayo ganun. Hindi ganun ang gawain ng Diyos. Ano pang gawain ng demonyo yun? Kaya sana bago tayo mag-react, bago tayo mag-comment, bago tayo mag-click, isipin muna natin, makakristiyanong pahayag ba ito? Makakristiyanong reaction ba ito? Ito ba'y talaga pang makatutulong sa tao? O mas makapagpapalugmok
sa kanya sa pagkakamali niya? Are we correcting out of love or out of pride, out of hate? Isipin din natin, kung tayo ba'y kumikilos katulad ni Kristo na hindi nangungunsindi ng makasalanan pero hindi rin man nagdudungis at mas lalong hindi nag-aalis ng karalan ng mga tao kahit pa makasalanan ito. Kumikilos ba tayo sa ganyang paraan o baka naman kumikilos na tayo sa paraan ng demonyo na hindi natin alam? Alalahanin po natin yung sinasabi sa Efeso 4:15. Let me paraphrase it a bit. Na magsabi tayo ng katotohanan ng may pagmamahal. Pang tayo matulad sa ating Panginoon sa puong may kapal. Masakit na po ang katotohanan eh. Huwag na po nating dagdagan ng sakit. At makapangyarihan na po yung katotohanan eh. Lalong-lalo na kung maganda ang paraan ng pagbubunyag natin yan. Yes, parusahan ang makasalanan, ibunyag ang katotohanan, pero may tamang paraan. Yung totoong makatarungan. At yung totoong makatarungan paraan ay yung paraan ng may pagmamahal. Paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao. Ganito po si Santo Domingo. Napakatalino po nito, napakaraming nalalaman. Pero sinasabing, he would always deal with his opponents by dialogue, by persuasion, and not by attacking them. Ito. Sinasabing, he famously taught his followers to deal with enemies through the power of prayer and humility rather than through harsh words or force. No wonder, kahit po yung mga hindi naniniwala sa simbahan noon, marami ang nagbalik loob o mas nakakilala sa Panginoon. Again, makapangyarihan po ang Diyos. Makapangyarihan therefore ang katotohanan. Makapangyarihan din ang pagmamahal. So, pagsamasamahin po natin yan at mag-employ tayo ng tamang paraan. Maaring yung paraan ay matagal ang resulta, pero sigurado naman. Siguradong makabubuti para sa kabutihan ng pangkalahatan. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal para sa ating lipunan, lalong-lalo na para sa ating sarili-sariling pamilya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam niya ang sitwasyon ko. Alam niya makabubuti sa akin at sa pamilya kung ako'y magtatapat. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, kung dahil sa mga pagkakamali, kapalpakan, lalong-lalo na mga kasalanan ko at gusto mo talaga akong ibaba, ay matagal na akong lububog. Lubog na ako, hindi na ako makakaahon pa. Pero kung bakit hanggang ngayon, nandun ang pag-asa na makapagbago, maabot ang mga pangarap ko at mga pangarap mo para sa buhay ko, nandoon ang positibong outlook sa buhay, yan ay dahil sa pagmamahal mo. Hindi mo ko hinuhusgahan, binibigyan mo ko ng pagkakataon, naniniwala ka sa aking kakayanan sa kabila ng aking mga kapalpakan at kamalian o kasalanan. Tulungan mo ko na maging ganito rin ang tingin ko sa sarili ko upang hindi ako mag-give up, ganun din para sa kapwa ko. Hallelujah! 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 Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Kahit ilang pagkakamali, kapalpakan, kasalanan mo. Pero bumangon ka. Huwag kang magtagal. Sa pagkakalog mo, binibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon.
yung mga bulong ng kawalang pag-asa na wala nang magandang mangyayari sa hindi galing sa Diyos yun. Habang may buhay, may pag-asa, may tsansa, may pagkakataon pa at yun ay binibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Totoo, kung lalapit ka kay Jesus may tsansa, kay Jesus may pagkakataon na magbago, kay Jesus hindi siya magkukulang sa iyo ng suporta, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Di bale, kung kahit na yung mga taong mahalaga sa iyo, kahit nga ba pamilya mo hindi na naniniwala sa iyo, ang mahalaga, siyang may hawak ng buhay mo, siyang may mas maganda pang plano para sa iyo, ang naniniwala sa iyo, si Jesus. Magdasal, magsimba, sumampalataya ka sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.